Wala na po ang lahat ng flight bookings ninyo. Cancelled na po. Wala rin pong nakapasok na bayad para sa hotel accommodation ninyo sa Maldives. Ang mga salitang iyon mula sa ground attendant ng NAIA Terminal 3 ay parang isang matalim na patalim na pumunit sa maingay na paligid ng paliparan. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa aking hipag na si Stella. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pasadyang puting bestida na binili pa sa isang sikat na designer sa Makati, namumutla at nanginginig ang mga labing nakapinta ng mamahaling pulang lipstick. Sa tabi niya, ang biyenan kong si Mama Carmen ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, nanlalaki ang mga mata at akmang hihimatayin habang nagsisimulang magkumpulan ang mga usyosero at mga kapwa pasahero. Malayo sa kaguluhang iyon, nakaupo ako sa isang tahimik at napakarangyang hotel room sa Bonifacio Global City. Nakaharap ako sa malaking bintanang salamin, dahan-dahang humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang nagtataasang gusali ng Maynila. Tinitigan ko ang screen ng aking laptop kung saan nakasulat ang malalaking letra, Refund Successful. 900,000 piso ang bumalik sa aking bank account. 1,000,000 piso sana ang kabuang halaga ng biyaheng iyon, ngunit ang 100,000 pisong kaltas bilang penalty ay napakaliit na halaga para sa kapayapaan at hustisyang matagal ko nang pinapangarap. Wala akong naramdamang awa. Wala ni isang patak ng pagsisisi. Ang tanging nararamdaman ko sa mga sandaling iyon ay isang malamig, nakakapasong kalayaan na matagal pinagkait sa akin. Paano humantong sa ganito ang lahat? Paano naging isang walang pusong halimaw ang isang babaeng dating handang ibigay ang kanyang sariling dugo at pawis para sa pamilyang pinakasalan niya? 3 buwan bago ang araw na ito, ang buhay ko ay isang tahimik na impyerno. Ako si Maya, isang marketing director sa isang malaking kumpanya. Kung titingnan mula sa labas, madaling sabihin ng mga tao na napakaswerte ko. Malaki ang sinasahod ko buwan-buwan, may asawa akong nagtatrabaho rin sa isang bangko na si Paulo at nakatira kami sa isang malaki at maayos na bahay sa isang subdivision. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng bahay na iyon, hindi ako isang asawa, hindi rin ako isang anak. Ako ay isang alipin, isang ATM na walang password, isang makina na walang karapatang mapagod o magreklamo. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, anibersaryo ng pagkamatay ng biyenan kong lalaki. Galing ako sa sunod-sunod na meeting sa opisina. Masakit ang ulo ko at halos mamanhid na ang aking mga binti dahil sa maghapong pagtayo at pagharap sa mga kliyente. Bukod pa roon, inabot ako ng 2 oras sa matinding traffic sa EDSA habang umuulan ng malakas. Bago umuwi, dumaan pa ako sa palengke. Kahit nakasuot ako ng corporate attire at nakatakong, nakipagsiksikan ako sa putikan para lang makabili ng pinakamahal at pinakasariwang sugpo at lapu-lapu. Alam kong paborito iyon ng pamilya ni Paulo, lalo na ni Mama Carmen. Naisip ko, kahit pagod na pagod ako, siguro naman ay mapapangiti ko sila. Siguro naman ay mararamdaman nilang mahalaga sila sa akin. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, sinalubong agad ako ng matalim at nanlilisik na tingin ni Mama Carmen. Nakapamewang siya sa sala, nakataas ang isang kilay. Hinablot niya agad ang mga plastic bag sa kamay ko nang walang anumang pasabi o pagbati. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na, Maya? Nagugutom na ang asawa mo at ang kapatid niya. Akala mo ba porket kumikita ka ng malaki sa kumpanya mo ay pwede mo na kaming gutumin dito sa sarili naming bahay? Gusto kong ipaliwanag na ginawa ko ang lahat para makauwi agad, na binaha ang mga kalsada at nahirapan akong makahanap ng masasakyan. Pero alam kong walang saysay ang pagpapaliwanag sa taong sarado ang isip. Pikit mata ko na lamang siyang sinundan sa kusina. Laking gulat ko nang makita kong kinuha niya ang mga sugpo at lapu-lapu, binalot ng mabuti sa makapal na plastic at itinago sa pinakasulok ng freezer. Mama, hindi po ba natin lulutuin iyan para sa hapunan? Anibersaryo po ni Papa ngayon, kaya ko po binili iyan para pagsaluhan natin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila nandidiri at mababa ang pagtingin sa akin. Ang mahal-mahal niyan, ipapakain ko ngayon? Itatabi ko ito para sa pag-uwi ni Stella galing sa bakasyon niya kasama ang mga kaibigan niya. Kailangan ng anak ko ng masustansyang pagkain.
Ikaw, doon sa lamesa, may natirang bahaw at tuyo. Kainin mo na iyon bago pa mapanis. Ang pag-aaksaya ng pagkain ay malaking kasalanan sa Diyos. Tiningnan ko ang lamesa. Ang kanin sa plato ay nanigas na, malamig at tila ilang araw nang nakatabi sa labas ng refrigerator. Ang tuyo ay kakarampot at inuuod na ng maliliit na langgam. Samantalang sa kabilang banda ng lamesa, malinaw kong nakikita ang mga nakatakip na bandehado ng bagong lutong kaldereta at mainit na kanin na pilit niyang itinatabi para kay Paulo at Stella. Bumigat ang dibdib ko. Parang may isang malaking bato na nakabara sa lalamunan ko na hindi ko malunok. Umupo ako at pilit na sinubong ang malamig na kanin. Bawat lunok ko ay may kasamang pait na tila lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ko. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Paulo na nangakong poprotektahan ako at aalagaan ako sa harap ng altar noong araw ng aming kasal? Tumayo ako at nagtungo sa aming kwarto. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang lamig ng aircon. Nakaupo si Paulo sa harap ng kanyang computer, naglalaro ng video games, suot ang kanyang mamahaling headphones. Nang lumapit ako at hinawakan ang kanyang balikat para sana humingi ng kaunting unawa at lambing, inis niya itong ipinagpag at hindi man lang inalis ang tingin sa monitor. Paulo, hindi ko na yata kaya. Pinakain sa akin ng mama mo ang panis na kanin at tuyo, tapos tinago niya ang binili kong ulam para sa inyo. Hindi man lang niya ako tinirhan ng maayos na pagkain. Nagbuntong hininga siya, padabog na ibinaba ang mouse at humarap sa akin nang may iritasyon sa mukha. Maya, pwede ba? Galing din ako sa trabaho at gusto kong magpahinga. Intindihin mo na lang si mama, matanda na iyon. Tsaka, nagtitipid lang naman iyon para sa atin. Huwag ka na ngang mag-inarte dyan at gumawa ng gulo. Maliit na bagay, palalakihin mo pa. Pamilya tayo, Maya. Dapat nagbibigayan at nagpaparaya. Utang na loob, huwag mo na siyang kontrahin. Pamilya. Isang napakagandang salita, ngunit para sa akin, isa itong poses na nagpapadugo sa aking mga kamay at paa. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Ako ang nagbabayad ng tubig. Ako ang bumibili ng lahat ng grocery sa bahay na ito. Ako ang nagbayad ng milyon-milyong down payment para sa bahay na tinutuluyan namin ngayon dahil sinabi ni Paulo na hindi sapat ang sahod niya. Pero bakit ganito? Bakit pakiramdam ko, isa akong hamak na pulubi na nakikiusap ng mumo sa sarili kong hapagkainan? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lamig ng kwarto ay tumagos hanggang sa aking mga buto, ngunit ang mas nakakapanlamig ay ang kawalan ng pagmamahal ng lalaking katabi ko sa higaan. Bandang 1:00 ng madaling araw, bumangon ako para kumuha ng maiinom na tubig sa kusina. Nang mapadaan ako sa kwarto ni Stella, napansin kong nakabukas ng kaunti ang pinto at bukas pa ang ilaw. Rinig na rinig ko ang hagikgikan nilang mag-ina. Hayaan mo na yung tangang iyon, ma. Basta nasusustentuhan niya si kuya at nababayaran niya ang mga bills natin, ayos lang kahit paano niya tayo pakitunguhan. Pero lang naman ang silbi ng babaeng iyon sa bahay na ito. Saka, ma, paano yung Maldives? Gusto ko talagang doon mag-honeymoon pagkatapos ng kasal ko. Nakakahiya naman sa mga kaibigan ko kung sa Boracay lang kami pupunta. Napatigil ako sa paglalakad. Para akong pinako sa sahig. Maldives? 1,000,000 piso ang gagastusin doon para sa 2 tao. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ako nang bahala, kakausapin ko ang kuya mo bukas. Papayag din yung babaeng iyon na ilabas ang credit card niya. Wala naman siyang boses dito sa pamamahay ko. Basta, purihin mo lang ng kaunti, sabihin mo na siya ang pinakamagaling na hipag, bibigay din ang makina na iyon. Wala naman siyang ibang pamilya kundi tayo, kaya takot iyang iwanan ni Paulo. Bawat salitang binitawan nila ay parang punyal na malupit na itinusok sa likod ko. Tanga! Pera lang ang silbi, wala akong boses, makina. Napakapit ako sa malamig na pader ng pasilyo. Nanginginig ang buong kalamnan ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na tila kumukulong asido sa aking dibdib, isang galit na hindi ko pa naramdaman buong buhay ko. Ang mga luhang pumatak sa pisngi ko ng mga oras na iyon ay hindi na luhang puno ng pighati at pangungulila. Ito ay luhang puno ng pagkamuhi at paghihiganti. Pinunasan ko ang aking mga mata, tapos na ang pagiging mabait ko.
Kinabukasan, pagkaalis ni Paulo papunta sa bangko at nang umalis si Mama Carmen papunta sa palengke, nag-sick leave ako sa opisina. Kung ituturing nila akong tanga, ibibigay ko sa kanila ang isang tanga. Pero bago iyon, kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong malaman kung saan talaga napupunta ang lahat ng perang sinasabi ni Paulo na pinambabayad niya sa mga utang niya kaya hindi siya makapag-ambag sa bahay. Pumasok ako sa study room ni Paulo. Dito siya madalas magkulong. Hinalughog ko ang mga cabinet, ang ilalim ng mga libro at ang mga lumang kahon ng sapatos. Halos manggamoy alikabok na ang buong kwarto sa paghahanap ko. Hanggang sa mapansin ko ang isang nakalock na drawer sa pinakailalim ng kanyang mesa. Naalala ko ang isang maliit na susi na itinago niya sa loob ng isang lumang garapon ng kape sa kusina. Kinuha ko iyon at sinubukan. Bumukas ang drawer. Sa ilalim ng mga lumang resibo, mga manual ng computer at mga papeles ng sasakyan, may nakita akong isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay at nanlalamig ang mga daliri ko nang buksan ko ito. Tumambad sa akin ang mga bank statements. Ngunit hindi ito ang joint account namin. Ito ay isang sikretong account na nakapangalan lamang kay Paulo. Kumabog ng napakalakas ang dibdib ko, tila sasabog ang aking puso habang binabasa ko ang bawat linya ng transaksyon. Mula sa pinaghirapan kong pera na ibinibigay ko sa kanya buwan-buwan bilang pandagdag pambayad umano sa bahay, kalahati ay idinideposito niya sa account na ito at ang mga palabas na pera, wala itong kinalaman sa anumang utang, VIP Lounge Manila, 50,000 piso. Crystal Club Exclusive, 80,000 piso. KTV Royal Suites, 40,000 piso. Nang hina ang mga tuhod ko, napaupo ako sa sahig habang patuloy na binabasa ang mga pahina. Ngunit may isang detalye na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga bank transfer bawat linggo. Transfer to Cherry Valdez, 20,000 piso. Transfer to Cherry Valdez, 30,000 piso. Sino si Cherry Valdez? Bakit pinapadalhan ng asawa ko ng ganoong kalaking halaga ang babaeng ito habang pinapakain ako ng panis na kanin at inuuod na tuyo ng kanyang ina? Ano pa ang mga itinatago ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay? At anong gagawin ko? Sa susunod na hakbang ngayong hawak ko na ang susi sa kanilang madilim na sikreto? Ang pangalang Cherry Valdez ay tila nakasulat sa dugo. Patuloy na bumabagabag sa aking isipan habang nakatitig ako sa mga numero sa bank statement ni Paulo. 20,000, 30,000, halagang pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko sa opisina, tinitiis ang pananakit ng likod at pambabastos ng mga kliyente para lamang ipadala ng sarili kong asawa sa isang babaeng hindi ko man lang kilala. Habang yakap-yakap ko ang malamig na brown envelope, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Tumakbo ako sa banyo at doon ibinuhos ang lahat ng kinain kong panis na kanin at tuyo kagabi. Sumusuka ako hanggang sa mapait na likido na lamang ang lumalabas, ngunit ang pait na iyon ay hindi kayang tumbasan ang pait ng pagkakanulo. Naghilamos ako ng malamig na tubig at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Maputla, puyat, mukhang matanda kaysa sa tunay kong edad. Ito ba ang premyo ko sa pagiging mabuting asawa? Hindi ako pwedeng umiyak lang. Kailangan kong kumilos. Bumalik ako sa study room. Binuksan ko ang lumang laptop ni Paulo na bihirang gamitin dahil may bago na siyang desktop computer. Subalit alam kong nakakonekta pa rin dito ang kanyang lumang email address. Sinubukan ko ang mga karaniwang password niya. Pangalan ng aso niya noon, kaarawan niya, petsa ng kasal namin, mali. Lahat mali, hanggang sa pumasok sa isip ko ang isang kombinasyon, Cherry 0815, ang petsang madalas mangyari ang bank transfer. Bumukas ang email. Nanlamig ang buong katawan ko. Halos huminto ang pagtibok ng aking puso sa mga bumungad sa aking inbox. Mga resibo mula sa mga mamahaling jewelry store, mga booking sa mga kilalang resort sa Palawan, at mga email mula sa isang real estate agent. Ngunit ang tuluyang dumurog sa aking pagkatao ay isang folder na nakapangalan ng My Everything.
Nang i-click ko ang folder, bumulaga sa akin ang 12 ng mga litrato. Litrato ni Paulo, nakayakap sa isang bata at magandang babae. Si Cherry, nakangiti sila sa harap ng isang bagong biling sasakyan, ngunit may mas masakit pa roon. Sa sumunod na litrato, nakita ko si Mama Carmen at si Stella, kasama si Paulo at Cherry, masayang nagdidiwang ng unang kaarawan ng isang batang lalaki, ang anak ni Paulo kay Cherry. Nakadalo pa si Mama Carmen. Nakangiti pa si Stella habang buhat ang bata. Ang pamilyang tinuring kong akin, ang pamilyang pinagsilbihan ko hanggang sa maubos ako, ay may isang buong sikretong buhay na pinopondohan ng sarili kong dugo at pawis. Kaya pala ganoon na lamang ang panliliit sa akin ni Mama Carmen, kaya pala para akong asong ulol na nagmamakaawa ng pagmamahal. Dahil sa paningin nila, isa lamang akong bangko na nagpapanatili sa marangyang buhay ng totoong pamilya ng asawa ko. Napahagulgol ako ng walang tunog. Kinagat ko ang sarili kong braso hanggang sa magmarka ang aking mga ngipin upang hindi ako makalikha ng ingay. Pakiramdam ko ay tinanggalan ako ng balat ng buhay. Niloko nila ako. Pinagtawanan nila ang aking katangahan. Ang asawa ko, ang biyanan ko, ang hipag ko, lahat sila ay kasabwat sa pambababoy sa aking pagkatao at sa sagrado naming kasal. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang bawat luhang pinahid ko ay napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Wala nang maya na mabait. Wala nang maya na mapagbigay. Kung gusto nilang maglaro, papakitaan ko sila ng laro kung saan ako ang magdidikta ng katapusan. Kinopya ko ang lahat ng litrato, lahat ng resibo, at lahat ng bank statements sa isang hidden USB drive at itinago iyon sa loob ng aking sapatos. Kinagabihan, nagluto ako ng paboritong beef caldereta ni Paulo. Naghain ako ng maayos, naglagay ng magagandang plato, at umupo ng tuwid sa hapagkainan, naghihintay sa kanilang pag-uwi. Pagpasok nila ng pinto, nakita ko agad ang pagtataka sa mukha ni Mama Carmen. Aba, himala. Ang aga mo yatang umuwi ngayon. At nakapagluto ka pa. Sigurado ka bang hindi panis ang mga sangkap na ginamit mo? Ngumiti ako. Isang ngiting praktisado, maamo, at tila walang alam sa mundo. Maagang natapos ang meeting ko, Mama. Naisip ko pong ipagluto kayo para makabawi naman ako sa inyo. Alam ko pong marami akong pagkukulang bilang asawa at manugang. Nagkatinginan si Paulo at Stella. May lihim na ngiti na sumilay sa labi ng aking hipag bago siya mabilis na umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking braso, tila isang napakalambing na kapatid. Ate Maya, napakabuti mo talaga. Alam mo, kaya swerte tong si Kuya sa'yo eh. Wala na siyang hahanapin pang iba. Siya nga pala ate, nakapag-usap na ba kayo ni Kuya tungkol doon sa pangarap kong honeymoon? Sumubo si Paulo ng pagkain, hindi man lang makatingin sa akin ng diretso. Maya, sana mapagbigyan mo na si Stella. Minsan lang naman ikakasal ang kapatid ko. Ako nang bahala sa susunod, pangako iyan. Tinitigan ko si Paulo, gusto kong isigaw sa pagmumukha niya kung magkano ang idineposito niya kay Cherry kahapon. Gusto kong isampal sa kanya ang litrato ng anak niya sa labas. Ngunit kinagat ko ang loob ng aking pisngi. Dahan-dahan akong tumango. Naiintindihan ko, Paulo. Naiintindihan ko kung gaano kahalaga sa inyo ang pamilya. Stella, tiningnan ko na ang mga packages para sa Maldives. 1,000,000 piso ang kabuuan, kasama na ang business class flights at luxury overwater villa. Nanlaki ang mga mata ni Stella at halos mabulunan si Mama Carmen sa tuwa. Talaga, Ate Maya? Babayaran mo lahat iyon? Oh my God, ikaw na talaga ang the best na hipag sa buong mundo. Tumango ako at pilit na pinalapad ang aking ngiti. Oo, ako na ang magbabayad. Gagamitin ko ang personal savings ko para hindi na kayo mamroblema. Gusto ko, the best ang maranasan mo sa honeymoon mo. Deserve mo iyan. Kinabukasan, habang nasa opisina, binuksan ko ang website ng kilalang travel agency. Pinili ko ang pinakamahal na package papuntang Maldives para sa 2 tao. Inilagay ko ang pangalan ni Stella at ng kanyang mapapangasawa. Ngunit bago ko i-click ang checkout gamit ang aking credit card, may nakita akong isang maliit na option sa pinakailalim ng screen. Premium Flex, cancel anytime up to 3 hours before departure for a 50% refund, additional PHP 100,000.
Walang pag-aalinlangan kung pinindot ang option na iyon. Ang 100,000 ay maliit na halaga lamang para sa napakalaking palabas na inihahanda ko. Nang matanggap ko ang confirmation email, ipinasa ko ito kaagad kay Stella. Wala pang 1 minuto, sunod-sunod na ang mensahe niya ng pasasalamat. Tinatawag akong anghel na hulog ng langit. Anghel! Kung alam lang nila na ang anghel na sinasamba nila ngayon, ang siya mismong magtutulak sa kanila sa impyerno. Kailangan kong siguruhin ang lahat. Hindi sapat na wasakin ko lang ang biyahe niya. Kailangan kong bawiin ang lahan akin, kasama na ang bahay na tinitirhan namin. Nag-file ako ng half-day leave at nagtungo sa Registry of Deeds upang kumuha ng kopya ng titulo ng aming bahay na nakapangalan sa aming dalawa ni Paolo bilang paghahanda sa pag-file ko ng annulment at paghahati ng ari-arian. Nang iabot sa akin ng kawani ng gobyerno ang dokumento, napakunot ang aking noo. Binasa ko ang mga nakasulat sa likod ng titulo. Ang mga letrang nakaimprenta doon ay naging sanhi ng panlalamig ng aking mga paa na tila hinihigop ako ng lupa pababa. May nakasulat na annotation ng isang napakalaking mortgage. Isang sangla na nagkakahalaga ng 5 milyong piso na isinagawa 5 buwan na ang nakalipas. May nakapirma doon na pangalan ko. Isang pirma na kailanman ay hindi ko ginawa. Sino ang nagpeke ng pirma ko at saan dinala ni Paolo ang 5 milyong piso? 5 milyong piso. Paulit-ulit na umalingamgaw sa aking isipan ang halagang iyon habang nakatitig ako sa malinaw na imprenta sa likod ng titulo ng aming bahay. Ang papel na hawak ko ay tila naging isang piraso ng nagbabagang uling na sumusunog sa aking mga palad, subalit hindi ko ito mabitawan. Nanigas ang buong katawan ko sa loob ng maingay at mainit na opisina ng Registry of Deeds. Ang boses ng mga taong nag-uusap, ang tunog ng mga nag-i-stamp na kawani, ang ugong ng lumang aircon, lahat iyon ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang matalim at nakakabinging katahimikan sa loob ng aking ulo. Tinitigan kong mabuti ang pirma sa ibabaw ng aking nakaprint na pangalan. Magkamukhang magkamukha iyon ng tunay kong pirma. Nandoon ang tamang kumpas ng unang letra, ang perpektong kurba sa dulo. Hindi ito ginawa ng madalian. Pinag-aralan ito. Pinraktis ng paulit-ulit ng taong natutulog sa tabi ko gabi-gabi. Ang asawa kong nangakong poprotektahan ako, ang siya palang unti-unting naghuhukay ng aking libingan. Isinangla ni Paolo ang bahay na ako ang nagbayad ng down payment at ako ang naguhulog buwan-buwan. Isinangla niya ito nang walang anumang pasabi gamit ang isang peking pirma at dinala ang 5 milyong piso para pondohan ang sikreto niyang pamilya. Naramdaman ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking likod. Gusto kong sumigaw, gusto kong punitin ng papel, magwala, at sakta ng sinumang makasalubong ko, ngunit huminga ako ng malalim. Ipinikit ko ang aking mga mata at kinuyom ang aking mga kamao hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Hindi ngayon ang oras para maging mahina. Ang Maya na laging umiiyak, ang Maya na laging nagpaparaya, ay namatay na kagabi. Ang babaeng nakatayo ngayon sa opisinang ito ay isang babaeng naghihintay na lamang ng tamang oras para maningil. Mabilis akong lumabas ng gusali at sumakay sa aking sasakyan. Nanginginig ang mga kamay ko habang idinidyal ang numero ni Attorney Rafael Domingo. Si Rafi ay isa sa pinakamagaling na corporate at family lawyer sa Makati at matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Siya ang taong alam kong hindi ako huhusgahan at tutulungan akong buuin ang aking paghihiganti sa legal na paraan. Wala pang 1 oras, nakaupo na ako sa loob ng malamig at tahimik na opisina ni Rafi. Ang amoy ng kape at lumang mga libro sa batas ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Inilapag ko ang titulo ng bahay, ang mga printed na kopya ng bank statements, at ang mga litrato ni Paolo kasama si Cherry at ang kanilang anak sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany na mesa. Walang imik na sinuri ni Rafi ang bawat dokumento. Bawat paglipat niya ng pahina ay tila pag-ikot ng patalim sa aking dibdib. Nang makita niya ang peking pirma sa mortgage annotation, napabuntong hininga siya ng malalim at tinanggal ang kanyang salamin. Maya, this is worse than cheating. Ang ginawa ni Paolo ay falsification of public documents at estafa. Kriminal ang asawa mo. Pwede siyang makulong ng maraming taon dahil dito.
Ang 5 milyong piso ay malamang ginamit niya para ibili ng bahay at sasakyan ang kabit niya. Pagkarinig sa mga salitang iyon, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi ito luhang galing sa pag-ibig na nawasak. Ito ay luha ng matinding galit at panghihinayang sa mga taong sinayang ko sa isang lalaking walang kaluluwa. Ano ang dapat kong gawin, Rafi? Wala na akong bahay, wala na akong asawa. Ang pamilyang tinuring ko ay mga linta na sinisimot ang buong pagkatao ko. Gusto kong kunin ang lahat ng akin. Gusto ko siyang gumapang sa hirap. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Hinawakan ni Rafi ang aking kamay, mahigpit at puno ng suporta. Huwag kang umiyak, Maya. Hindi luha ang magpapanalo sa laban na ito, kundi ebidensya at tamang tiempo. Una nating gagawin, unti-unti mong ilipat ang lahat ng personal mong pera mula sa mga joint accounts ninyo patungo sa isang bagong account na ikaw lang ang may access. I-freeze mo ang mga credit cards na ginagamit nila. Pangalawa, hahanap tayo ng private investigator para alamin kung saan nakapangalan ang mga ari-arian na binili niya para kay Cherry gamit ang perang nakuha niya sa sangla. At pangatlo, kailangan mong umuwi sa bahay na iyon at umaktong parang walang nangyari. Hayaan mong isipin nilang ikaw pa rin ang tangang Maya na sunod-sunuran sa kanila. Kaya mo ba iyon? Tumango ako. Pinunasan ko ang aking mga luha at tinitigan siya ng may determinasyon. Kahit kailangan kong lunukin ang lahat ng laso nila, gagawin ko. Bago ako umuwi, dumaan ako sa isang electronic store at bumili ng 3 maliliit na voice recorders na hindi madaling mapansin. Kung kumikilos sila sa likod ko, kailangan kong magkaroon ng mga mata at tainga sa bawat sulok ng bahay na iyon. Pagdating ko sa bahay, sinalubong agad ako ng amoy ng nilutong adobo. Nakaupo si Mama Carmen sa sala, nakataas ang mga paa sa sofa habang nanonood ng telebisyon at kumakain ng ubas. Sa kabilang sofa, nakaupo si Stella, abala sa pagtingin ng mga wedding magazines. Ang tagpo ay napakapayapa, napakakaraniwan, ngunit sa likod ng aking mga mata, nakikita ko silang mga demonyong nagbabalat kayo. Oh, nandyan na pala ang walking ATM natin. Narinig kong pabulong na sabi ni Stella kay Mama Carmen bago siya lumingon sa akin at pilit na ngumiti. Ate Maya, tamang-tama ang dating mo. Tumawag kasi ang wedding coordinator ko. Kailangan daw i-upgrade yung mga bulaklak sa simbahan dahil hindi babagay sa designer gown ko. Kailangan ko pa ng 50,000 pesos. Pwede bang i-swipe mo muna sa card mo bukas? Tsaka baka pwede mo ring sagutin yung catering ng mga VIP guests. Tiningnan ko si Mama Carmen. Hindi man lang siya lumingon sa akin at patuloy lang sa pagmuya ng ubas. Tila ba ang paghingi ng 50,000 ay parang paghingi lamang ng barya pambili ng candy. Huminga ako ng malalim at ipinakita ang pinakamaamo kong ngiti. Isang ngiting patay, walang emosyon, ngunit sapat na para linlangin ang mga matatakaw nilang mata. Walang problema, Stella. Deserve mo ang pinakamagandang kasal. Bukas na bukas din tatawagan ko ang coordinator mo para bayaran ang mga bulaklak at catering. Gusto kong maging perpekto ang araw mo. Lumapit si Stella at yumakap sa akin. Tuwang-tuwa. Sa likod ng kanyang yakap, nakatingin ako sa kawalan. Sige, ubusin ninyo ang limit ng credit card ko. Magpakasaya kayo sa kasal na hindi matutuloy. Dahil sa oras na sumabog ang bomba ko, walang matitira sa inyo. Kinagabihan ng tulog na ang lahat, palihim kong idinikit ang mga voice recorders. Ang isa ay sa ilalim ng sofa sa sala kung saan madalas tumambay at makipagchismisan si Mama Carmen sa telepono. Ang isa ay sa ilalim ng driver's seat sa kotse ni Paulo. At ang huli ay sa loob ng cabinet sa kusina. Lumipas ang 3 araw ng pagpapanggap. 3 araw na pinakain nila ako ng mga tirang pagkain habang sila ay nagpapakasaya sa mga pinamili ko para sa kanila. 3 araw kong tiniis ang pag-iwas ni Paulo sa akin sa tuwing matutulog kami, ang pagmamadali niyang umalis tuwing umaga na may pabangong hindi ko binili para sa kanya. Nang gabi ng 3 araw, umuwi akong walang naabutan sa bahay. Nagpunta umano sa isang pamamanhikan at dinner si Paulo, Mama Carmen at Stella. Ito ang perpektong pagkakataon. Kinuha ko ang voice recorder na nakatago sa ilalim ng sofa sa sala at isinalpak iyon sa aking laptop. Isinuot ko ang aking earphones at nakinig.
Puro ingay ng telebisyon at mga walang kwentang usapan ni Stella ang una kong narinig. Ipinasa ko ang recording patungo sa oras ng hapon kahapon. Biglang naging malinaw ang boses ni Mama Carmen. Kausap niya ang isang tao sa telepono. Napakaganda ng tono ng kanyang pananalita, napakalambing, ibang-iba sa malamig na boses na ginagamit niya sa akin. "Hello, Cherry, anak. Kumusta na ang apo ko? Pasensya na at hindi ako makakapunta dyan ngayon ha. Binabantayan ko pa kasi ang mga galaw ng babaeng iyon dito sa bahay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko." "Anak? Apo? Alam ni Mama Carmen ang lahat mula pa noong simula. Ang biyena na pinagsilbihan ko ng buong puso ay siyang mismong nagtatago sa babaeng sumisira sa pamilya ko. Ngunit ang mga sumunod niyang sinabi ang nagpayelo sa aking dugo at nagpatigil sa aking paghinga. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit na. Nakapirma na ang tanga sa sangla ng bahay. Kapag nailipat na ni Paolo ang buong 5 milyon sa pangalan mo, papalabasin natin na si Maya ang may utang at siya ang naglustay ng pera. Itatapon namin siya sa kalsada na walang kahit isang kusing. Tsaka, huwag ka nang matakot na baka mabuntis siya ni Paolo. Matagal ko nang ginagawa ng paraan iyon. Yung herbal tea na pinapainom ko sa kanya gabi-gabi na akala niya ipampatulog, may hinahalo ako doon na gamot na pampabaog na nakuha ko pa sa probinsya. Kahit kailan, hindi magkakaanak ang babaeng iyan. Wala siyang maiiwan na tagapagmana, kaya sa apo ko lang mapupunta ang lahat ng pinaghirapan niya. Nalaglag ang earphones mula sa aking mga tainga. Nalaglag ang earphones mula sa aking mga tainga. Kasabay nito ay ang tuluyang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang malamig na sahig ng aking kwarto ay tila naging yelo na unti-unting bumabalot sa aking buong pagkatao. Niyakap ko ang aking mga tuhod at idinikdik ang aking mukha roon. Walang luhang lumabas sa aking mga mata. Ubos na, tuyo na. Ang tanging nararamdaman ko ay isang nakakapangilabot na panginginig na nagmumula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ang tsaa. Ang mainit na tsaa na laging tinitimpla ni Mama Carmen para sa akin gabi-gabi. Ang tsaang palagi niyang iniaabot sa akin nang may kasamang matamis na ngiti at paalala na kailangan ko ng pahinga dahil sa pagod ko sa trabaho. Ang inuming tinanggap ko bilang nag-iisang patunay na baka kahit paano ay may malasakit sa akin ng biyenan ko. Iyon pala ay ang mismong lason na unti-unting pumapatay sa aking pag-asa at karapatang maging isang ina. Kaya pala sa loob ng 5 taon naming pagsasama ni Paolo, kahit anong gawin naming pag-iingat at pagpaplano, hindi ako magdalang tao. Kaya pala laging mainit ang ulo ni Paolo kapag napag-uusapan ang pagkakaroon ng anak dahil alam niyang mayroon na siya at hindi na niya kailangan pa sa akin. Ginawa nila akong makina para gumawa ng pera at siniguro nilang hindi ako magkakaroon ng sariling pamilya na magiging kahati ng kayamanan na gusto nilang kamkamin. Bumangon ako mula sa sahig. Parang isang kaluluwang ligaw, lumabas ako ng kwarto at naglakad patungo sa kusina. Madilim at tahimik ang buong bahay. Binuksan ko ang cabinet kung saan nakatago ang mga garapon ng kape at asukal. Sa pinakasulok, nakita ko ang isang lumang lata na walang label. Pamilyar ang amoy nito. Amoy ng pinatuyong dahon at balat ng kahoy. Kumuha ako ng ilang kurot, inilagay sa isang maliit na ziplock bag at itinago sa loob ng aking bag. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa opisina. Pagsikat pa lang ng araw, umalis na ako ng bahay at dumiretso sa isang sikat na ospital sa Makati. Nagpunta ako sa pinagkakatiwalaan kong gynecologist, si Dr. Alcantara, at dinala ang sample ng mga dahon. Nagmakaawa ako sa kanya na ipasuri ito sa laboratorio ng ospital at isailalim ako sa isang kumpletong blood at fertility test. 3 oras akong naghintay sa malamig na waiting room ng ospital. 3 oras na tila 3 dekada ng pagdurusa. Nang tawagin ako ng nurse pabalik sa klinika ng doktor, napansin ko agad ang lungkot sa mga mata ni Dr. Alcantara. Nakapatong sa kanyang mesa ang mga resulta ng aking mga pagsusuri at ang toxicological report ng mga dahon. Umupo ako, ramdam ang panginginig ng aking mga tuhod. Maya, nagsimula siya, ang boses ay mababa at maingat. Ang dahon na dinala mo, hindi ito ordinaryong herbal tea.
Ito ay isang uri ng halaman na ginagamit sa ilang liblib na probinsya na nagdudulot ng matinding pinsala sa uterus at nagpapabago sa hormonal balance ng isang babae. Sa madaling salita, ginagamit itong abortifacient o pampalaglag at kapag ininom ng matagal, nagdudulot ito ng permanenteng pagkabaog. Napahawak ako sa dulo ng mesa ng doktor. Parang hinihigop ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Tiningnan namin ang ultrasound at blood work mo, Maya. Patuloy ng doktor, may hawak na papel na tila nanginginig din. Ang pinsala sa lining ng iyong matris ay napakalala. Ang mga kemikal mula sa halaman ay unti-unting sinunog ang kakayahan ng katawan mo na magdala ng bata. Maya, I'm so sorry. Malabong malabo na magkaanak ka pa. Hindi ko na narinig ang mga sumunod niyang sinabi. Isang nakakabinging ugong ang pumuno sa aking mga tainga. Ang pangarap kong bumili ng maliliit na damit, ang pangarap kong mag-ayos ng nursery room, ang pangarap kong may tumawag sa akin ng mama, lahat iyon ay ninakaw sa akin ng walang laban. Pinatay nila ang aking mga anak bago pa man sila mabuo. At ginawa nila iyon habang nakangiti sa aking harapan. Lumabas ako ng ospital na tila isang patay na naglalakad. Dumiretso ako sa opisina ni Rafi at ibinagsak ang mga medical record sa kanyang mesa. Ipinarinig ko sa kanya ang recording ni Mama Carmen. Habang nakikinig ang matapang na abogado, nakita ko ang pamumula ng kanyang mukha at ang panggigigil ng kanyang mga panga. Napasuntok siya sa mesa. "Mga demonyo!" sigaw ni Rafi. "Maya, hindi na lang ito kasong sibil o simpleng estafa. Ito ay frustrated murder. Sinadya nilang lasunin ka. Gusto nilang sirain ang katawan mo para masiguro ang pera nila. Pwede nating ipaaresto ang biyanan mo ngayon din." Umiling ako. Ang aking mga mata ay tuyong-tuyo at ang aking tinig ay malamig na parang yelo. Hindi pa, Rafi. Kapag ipinaaresto ko sila ngayon, magkakaroon sila ng pagkakataong maghanda at magmakaawa. Makakakuha sila ng simpatiya. Gusto ko silang nasa pinakaitaas ng kaligayahan nila bago ko putulin ng lubid. Gusto kong maramdaman nila na kontrolado nila ang lahat. At sa isang iglap, mawawala ang lahat sa kanila. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Ang annulment, ang kaso laban kay Paulo at sa kabik niya, at ang criminal charges para sa biyenan ko. Ipaputok natin ito sa araw na pinakahihintay nila. Bumalik ako sa bahay ng hapong iyon na may dalang malaking ngiti. Isang ngiti na nagtatago ng 1,000 patalim. Naabutan ko si Stella at Mama Carmen sa sala, nag-uusap tungkol sa isusuot nila sa biyahe. Nang makita nila ako, agad na tumayo si Stella. "Ate Maya, nakausap mo na ba yung coordinator, yung 50,000 para sa Bulaklak?" Kinuha ko ang aking wallet at inilabas ang credit card. Inabot ko iyon sa kanya ng walang pag-aalinlangan. "Oo, Stella, itinawag ko na rin sa bangko para taasan ng credit limit ko. Gamitin mo iyan para sa catering, sa mga bulaklak, kahit sa pag-upgrade ng kwarto ninyo sa Maldives. Gusto ko wala kayong iisipin kundi ang magpakasaya. Minsan lang mangyari ito." Nagniningning ang mga mata ng mag-ina. Nagyakapan sila sa tuwa habang panay ang pasalamat sa akin. Tinitigan ko sila. "Sige, magpakasaya kayo. Ibaon ninyo ang mga sarili ninyo sa utang na hindi ninyo mababayaran kailanman. Dahil sa sandaling i-cancel ko ang lahat ng bookings ninyo, ang credit card na iyan ay magiging isang walang kwentang piraso ng plastic na hindi makakasalba sa inyo." Sa sumunod na 2 linggo, ginampanan ko ang pinakamahirap na papel sa buong buhay ko. Naging perpektong asawa ako kay Paulo. Ipinagluluto ko siya ng paborito niya, pinaplantsa ang mga isusuot niya, at nakikinig sa mga kasinungalingan niya tuwing gabi tungkol sa kung bakit siya ginagabi ng uwi. Nakita ko kung paano siya nakampante, nakita ko ang pagtawa niya sa akin ng palihim tuwing tatalikod ako. Palihim kong nailipat ang lahat ng natitira kong pera at investments sa isang secure na account sa ibang bangko na hindi nila alam. Unti-unti kong inilabas ang mga mahahalaga kong gamit at alahas at ipinatago iyon sa isang vault. Ang bahay ay nanatiling mukhang normal, ngunit sa totoo lang, naghihintay na lamang itong gumuho. Bisperas ng flight nila papuntang Maldives. Bukas na ang araw ng kasal ni Stella at kinabukasan ng gabi ay ang lipad nila papunta sa paraisong pinangarap nila gamit ang aking dugo.
Nakaimpake na ang malalaking maleta sa sala. May mga bagong sapatos, mamahaling damit at mga gamit sa beach na binili nila gamit ang pera ko. Ang buong bahay ay amoy bago at puno ng pananabik. Nakaupo ako sa sofa, pinagmamasdan silang mag-impake nang maramdaman ko ang paglapit ni Mama Carmen. May hawak siyang isang maliit na porselanang tasa, mainit ito at umuusok. Ang pamilyar na amoy ng halamang sumunog sa aking sinapupunan ay nanuot sa aking ilong. Maya, anak, napansin ko ang pamumutla mo kanina pa. Alam kong pagod ka sa pag-aasikaso sa kasal ng kapatid mo at sa biyahe nila. Heto, ipinagtimpla kita ng espesyal na tsaa mo para makatulog ka ng mahimbing at maging maganda ang pakiramdam mo bukas. Inumin mo na habang mainit pa. Nakangiti siya sa akin. Isang inosente, mapagmahal ng ngiti ng isang ina. Tiningnan ko ang tasa. Madilim at malabo ang kulay ng likido sa loob, kasing dilim ng kaluluwa ng babaeng nag-aabot nito sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa aking sentido. Gusto kong ibuhos ang kumukulong tsaa sa mukha niya. Gusto kong isigaw na alam ko na ang lahat, na alam kong pinatay niya ang mga anak ko, na alam kong ninakawan nila ako. Dahan-dahan kong inangat ang aking kamay at inabot ang tasa mula sa kanya. Aabutin ko ba at iinumin ang lasong ito para panatilihin ang aking maskara hanggang bukas? O ito na ba ang gabi kung saan babasagin ko ang tasa at wawakasan ang lahat bago pa man sila makatuntong sa paliparan? Tinitigan ko ang porselanang tasa. Ang maitim na likido sa loob nito ay tila isang malalim na balon na nais akong lunurin at patayin ng dahan-dahan. Umuusok pa ito, nagdadala ng pamilyar na amoy ng halamang sumira sa aking pagkababae. Sa harap ko, nakatayo si Mama Carmen. Nakangiti siya, isang ngiting napaka-perpekto, napaka-amo, isang maskarang itinago ang mukha ng isang demonyo sa loob ng 5 taon. Gusto kong ibato ang tasa sa mukha niya. Gusto kong sumigaw hanggang sa mapatid ang aking mga ugat. Gusto kong isumbat sa kanya ang bawat luhang ibinuhos ko tuwing nakikita ko ang negatibong resulta ng pregnancy test ko buwan-buwan. Ngunit alam kong kapag ginawa ko iyon, mananalo sila. Magkakaroon sila ng rason para palabasin akong baliw at masama. Hinagat ko ang loob ng aking pisngi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Kailangan kong tapusin ang palabas na ito. Inabot ko ang tasa gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Salamat po Mama, napakabuti ninyo sa akin. Mahina kong sinabi, pilit na pinatatamis ang aking boses. Inilapit ko ang gilid ng tasa sa aking mga labi. Nakatitig siya sa aking lalamunan. Hinihintay ang paglunok ko sa kanyang lason. Sa sandaling dadampi na ang mainit na tsaa sa aking dila, sinadya kong ibitin ang aking paghinga at umubo ng napakalakas. Isang peking ubo na tila nabulunan ako sa sarili kong laway. Binitawan ko ang tasa. Bumagsak ang porselana sa matigas na sahig ng sala. Basag, nagkalat ang maitim na likido sa mamahaling carpet. Diyos ko, Maya! Ano ba iyan? Sigaw ni Mama Carmen, mabilis na umatras upang hindi matalsikan ng kanyang paa. Ang inosente at maamo niyang mukha ay biglang napalitan ng inis at pagkadismaya. Naku, Mama! Pasensya na po! Bigla po kasing kumati ang lalamunan ko. Pagmamakaawa ko, lumuhod agad sa sahig at sinimulang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana. Kahit nasugatan ng isang daliri ko sa bubog, hindi ko ininda ang sakit. Mas masakit ang ginawa nila sa kaluluwa ko. Bumuntong hininga ng malalim ang biyanan ko, halatang pigil na pigil ang galit dahil hindi nasunod ang plano niyang painumin ako ng lason bago ang malaking araw. Sayang ang tsaa. Napakamahal pa naman ang sangkap niyan. Sige na, bitawan mo na iyan at baka masugatan ka pa. Tawagin mo ang maid bukas para linisin iyan. Matulog ka na at maaga pa tayo sa simbahan bukas. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang kwarto, padabog na isinara ang pinto. Naiwan ako sa gitna ng sala, nakaluhod sa harap ng basag na tasa. Tinitigan ko ang maitim na mantsa sa carpet. Katulad ng tasang ito, basag na rin ang tingin ko sa pamilyang ito at bukas, sisiguraduhin kong sila naman ang magkakadurog-durog. Kinabukasan, ang araw ng kasal ni Stella. Ang buong simbahan sa Makati ay napuno ng mga pinakamagarbong bulaklak na binili gamit ang huling limit ng aking credit card. Libo-libong puting rosas at orchids ang nakapaligid sa altar.
Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling barong at gown. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, pumasok si Stella. Suot niya ang isang napakahabang puting bestida na puno ng mga kumikinang na bato. Naglakad siya sa gitna, umiiyak, tila ba siya ang pinakamalinis at pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Sinalubong siya ni Paulo sa kalagitnaan ng aisle upang ihatid sa altar dahil wala na ang kanilang ama. Pareho silang nakangiti, nagyayakapan habang si Mama Carmen ay walang tigil sa pagpunas ng kanyang mga luha sa unahan. Nakaupo ako sa pangalawang hanay ng mga upuan. Pinapanood ko sila. Ang pari ay nagsimulang magsalita tungkol sa kabanalan ng pamilya, tungkol sa katapatan at tungkol sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng pari ay tila isang malaking biro. Katapatan, ang lalaking naghatid sa nobya sa altar ay may anak sa labas at pinopondohan ng kabit gamit ang peking sangla ng bahay. Pagmamahal? Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa pagnanakaw at panloloko sa iisang taong nagpakain sa kanila. Sa kalagitnaan ng misa, napansin ko ang pagyuko ni Paulo. Pasimple niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang barong at mabilis na nag-type ng mensahe. Nakangiti siya. Alam ko, ramdam ko sa bawat hibla ng aking pagkatao na si Cherry ang katext niya. Siguro ay ipinagmamalaki niya ang kasal ng kapatid niya. Siguro ay ipinapangako niya na balang araw, bibigyan din niya ito ng ganito kagarbong kasal kapag nakuha na nila ang lahat ng ari-arian ko. Natapos ang kasal at lumipat ang lahat sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel para sa reception. Puno ng tawanan, musika at mamahaling alak ang buong paligid. Bilang sponsor ng lahat ng ito, nakaupo ako sa VIP table kasama si Mama Carmen. Lumalapit ang mga kaibigan at amigang mayayaman ng biyanan ko upang bumati. Napakaganda ng kasal, Carmen. Siguradong milyon-milyon ang ginastos ninyo rito, sabi ng isang ginang na puno ng alahas ang leeg. Ngumiti ng malapat si Mama Carmen at taas noong sumagot, "Syempre naman! Ibinigay ni Paolo at ng pamilya namin ang pinakamagandang kasal para sa nag-iisa kong anak na babae. Alam mo naman, pinagpala kami sa negosyo at sa mga anak. Walang ni isang banggit sa pangalan ko. Nakaupo ako sa tabi niya, umiinom ng tubig, ngunit para akong isang hangin na hindi nakikita. Ako ang nagbayad ng bawat bulaklak, bawat hiwa ng steak na kinakain nila, at bawat patak ng alak na iniinom nila, ngunit sa kanilang kwento, sila ang bida at ang mga bayani. Hinayaan ko sila. Ang taas ng paglipad nila ngayon ay siya ring lilikha ng pinakamasakit na pagbagsak. Bago matapos ang gabi, nilapitan ako ng wedding coordinator. Inabot niya sa akin ang huling billing para sa nadagdag na mga bisita at alak. Kinuha ko ang aking huling debit card at binayaran ang lahat. Zero balance, simot na ang mga accounts na alam nila. Ang hindi nila alam, secured na ang lahat ng personal kong yaman sa isang account na hindi nila kailanman maa-access. Kinabukasan ng hapon ng araw ng flight nila papuntang Maldives. Magkakasama si Stella, ang kanyang bagong asawa na si Anton, Paulo at Mama Carmen sa sala. Abala sila sa pagbubuhat ng mga malalaking maleta papunta sa inarkilang van. Nakatayo ako sa gilid ng hagdan, nakasuot ng simpleng pambahay na damit at nakahawak sa aking tiyan. Ate Maya, hindi ka ba talaga sasama sa airport para ihatid kami? Sayang naman, nandoon pa naman ang mga kaibigan ko. Gusto sana kitang ipakilala, sabi ni Stella, nagmamadaling isara ang kanyang mamahaling bag. Pasensya na Stella, masama talaga ang pakiramdam ng sikmura ko. Baka nakainom ako ng panis na tubig o kung ano sa reception kagabi. Magpapahinga na lang ako dito sa bahay. Mag-ingat kayo at mag-enjoy sa Maldives. Mahina kong sagot, pilit na pinamumutla ang aking mukha. Lumapit si Paulo, hinalikan ako sa pisngi ng mabilis na tila isang obligasyon lamang. Sige na, magpahinga ka na. Ako na ang bahala kay Mama at Stella doon. Tatawag ako kapag nakasakay na sila. Sa likod nila, narinig ko ang pabulong na boses ni Mama Carmen sa kanyang anak. Hayaan mo na iyan doon. Mabuti nga at hindi sumama, makakasira lang ng mood natin ang pagmumukha niyan sa airport. Nang umandar ang van palabas ng aming gate, naiwan akong mag-isa sa malaki at tahimik na bahay. Nawala ang sakit ng aking tiyan, nawala ang aking panghihina.
Umakyat ako sa kwarto at kinuha ang isang maliit na maleta na inihanda ko na kagabi pa. Sa ibabaw ng aming kama, iniwan ko ang isang malaking brown envelope. Sa loob nito ay ang mga papeles ng annulment, ang kopya ng peking titulo ng bahay, at ang kopya ng mga bank transfers niya kay Cherry. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho palayo sa bahay na naging kulungan ko ng 5 taon. Dumiretso ako sa BGC, sa isang marangyang hotel kung saan nagbook ako ng isang suite gamit ang aking nakatagong pera. Pagpasok ko sa kwarto, umupo ako sa harap ng malaking bintana. Binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa website ng travel agency. 5:00 ng hapon, eksaktong 3 oras bago ang kanilang flight. Ang lahat ng requirements para sa Premium Flex cancellation ay pasok na pasok. Tinitigan ko ang pulang button na may nakasulat na cancel entire booking. Isang pag-click, nag-load ang pahina, humikot ang maliit na icon sa screen. At pagkatapos ng 3 segundo, lumabas ang mga salitang nagpalaya sa aking kaluluwa, booking cancelled, refund successful. Sumandal ako sa upuan. Huminga ako ng malalim at kinuha ang aking kape. Ngayon ang huling bahagi ng aking plano. Binuksan ko ang aking email, gumawa ako ng isang mensahe na matagal ko nang pinag-isipan. Inattach ko ang lahat ng ebidensya, ang voice recording ni Mama Carmen tungkol sa lason, ang mga litrato ni Paulo at Cherry kasama ang kanilang anak, ang peking mortgage document, at ang mga bank statements na nagpapatunay na ninanakaw ni Paulo ang pera ng kumpanya at ang pera ko. Inilagay ko sa to ang email address ng HR department ng bangko ni Paulo, ang email ng regional director nila at ang personal email ng asawa ni Stella na si Anton. Inilagay ko rin ang email ng lahat ng kamag-anak ni Paulo na dumalo sa kasal kagabi. Subject, ang katotohanan tungkol sa pamilya ninyo. Pinindot ko ang send. Lumipas ang 5 minuto. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog lamang ng aircon ang naririnig ko sa loob ng hotel room. 10 minuto, 15 minuto. Biglang umilaw ang screen ng aking cellphone. Isang tawag mula kay Paulo. Nireject ko iyon. Sumunod ang tawag mula kay Mama Carmen. Nireject ko rin. Sa loob lamang ng 3 minuto, umabot sa 79 ang missed calls at umulan ng sandamakmak na mensahe na puro mura at banta sa buhay ko. Hindi ko sila sinagot. Hinayaan ko silang mabaliw sa kaba at galit sa gitna ng paliparan. Ngunit may isang tawag na pumukaw sa aking atensyon, isang unknown number, wala sa listahan ng mga contacts ko. Dahan-dahan kong inabot ang telepono at pinindot ang accept. Inilapit ko ang speaker sa aking tainga. Hello? Tahimik kong bati. Sa kabilang linya narinig ko ang mabigat na paghinga ng isang lalaki. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng matinding galit at pagkalito. Boses iyon ni Anton, ang bagong asawa ni Stella. Maya, nasan ka? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na peke ang lahat ng nasa email na ito. Sabihin mo sa akin na hindi totoo na nagbebenta ng katawan si Stella noong college siya para lang makabili ng mga luho niya at hindi totoo na pinatay ng biyenan ko ang mga anak mo. Bago pa ako makasagot, may narinig akong malakas na kalabog mula sa background ng tawag, isang basag na salamin, at pagkatapos, isang nakakabinging nakakapangilabot na tili ng isang babae. Tili ni Stella. Bitiwan mo ako, Anton! Nasasaktan ako! Tulungan niyo ako! Ano ang eksaktong nangyayari ngayon sa Terminal 3? Idinikit ko ng madiin ang telepono sa aking tainga. Halos maramdaman ko na ang init ng screen sa aking malamig na pisngi. Ipinikit ko ang aking mga mata upang mas lalong luminaw sa aking imahinasyon ang bawat tunog, bawat boses at bawat paghinga na nagmumula sa kabilang linya. Ang maingay na paligid ng paliparan, ang ugong ng mga maleta, at ang anunsyo ng mga flight sa background ay naging entablado ng pinakamagandang dula na matagal kong inihanda. Totoo ba ito, Stella? O malingaw-ngaw ang boses ni Anton basag, nanginginig sa matinding galit at pagkadismaya. Sagutin mo ako! 5 taon! 5 taon kayong nabuhay sa pagnanakaw sa sarili mong hipag at ikaw, itong mga litrato mo. Ito ba ang sinasabi mong nag-working student ka sa isang marangal na kumpanya kaya ka laging puyat noong college? Narinig ko ang malakas na paghikbi ni Stella. Isang iyak na puno ng desperasyon, hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil nahuli siya.
Anton, babe, please, let me explain. Paninira lang iyan ni Maya. Nababaliw na ang babaeng iyan. Naiinggit lang siya sa atin kaya siya gumagawa ng mga peking litrato at kwento. Nababaliw. Halos mapao si Anton sa kanyang pagsigaw. Wala na siyang pakialam kung nasa gitna sila ng libu-libong tao sa Terminal 3. Nawala na ang pino at edukadong lalaki na humarap sa altar kahapon. Nakita ko ang mga bank statements. Nakita ko ang kopya ng peking titulo ng bahay. Nabasa ko ang palitan ninyo ng mensahe ng nanay mo. Paano naging peke ang lahat ng ito kung nanggaling mismo sa email ng bangko ng kapatid mo? Ginawa niyo akong tanga. Ginawa niyo akong pamunas ng mga dumi ninyo. Sa sandaling iyon, sumingit ang boses ni Mama Carmen. Kahit sa gitna ng kaguluhan, pilit niyang isinasalba ang kanyang huwad na dangal. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay hindi mamatay-matay. Anton, hiho, ano ba iyang ginagawa mo? Huwag kayong gumawa ng iskandalo rito. Maraming nakatingin sa atin, nakakahiya sa mga tao. Pamilya na tayo, nasa iisang bangka na tayo. Pwede natin itong pag-usapan ng mahinahon kapag nasa Maldives na kayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Anton. Tawa ng isang taong tuluyang nawalan ng bait dahil sa matinding panloloko. Huwag niyo akong matawag-tawag na pamilya! Wala akong pamilyang mga demonyo! Nakita ko ang record ng doktor. Pinalamon niyo ng lason ang sarili ninyong manugang para hindi magkaanak dahil takot kayong mawalan ng panggastos? Anong klaseng mga halimaw kayo? Kadiri kayo. Nakakadiri kang hawakan, Stella. Narinig ko ang isang malakas na kalabog, tila may itinulak na mabigat na bagay o maleta na bumagsak sa sahig. Sumigaw si Stella, nagmamakaawa, habang patuloy na nagbubulong-bulungan ang mga osyoserong pasahero sa paligid nila. Ramdam na ramdam ko ang kahihiyan na unti-unting bumabalot sa kanila. Ang pamilyang pilit na nagpapanggap na mayaman, ang pamilyang laging nakatingala at mababa ang tingin sa iba, ay ngayon nakalupasay sa gitna ng paliparan, pinagtatawanan at hinuhusgahan ng mga estranghero. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang pinakamasarap na bahagi ng aking paghihiganti ay dumating mula sa isang inosenteng boses ng ground attendant sa check-in counter. Excuse me po sir ma'am, ang formal ngunit nag-aalangang boses ng empleyado ay dumaan sa linya ng telepono. Naiprocess ko na po ang mga passports ninyo, pero lumalabas po rito sa system na canceled na ang buong booking ninyo. Wala po kayong flight ngayon, pati po ang hotel accommodation ninyo sa Maldives nakatag as fully refunded sa credit card ng nagbayad. Tumigil ang mundo nila, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kabilang linya ng ilang segundo bago ito binasag ng matinis at naghihisteryong tili ni Stella. Anong canceled? Imposible! 1,000,000 piso ang binayad dyan ng hipag ko. I-check mo ulit ang computer mo, baka sira iyan. Papapasukin mo kami. Kailangan naming sumakay sa eroplanong iyan. Ma'am, pakibabaan po ang boses ninyo. Wala po talaga kayong ticket. Kung gusto niyo po, pwede kayong bumili ng panibagong ticket ngayon, pero aabutin po ng halos 200,000 bawat isa para sa business class. Muling tumawa si Anton, isang halakhak na puno ng pait at panunuya. Bibili ng ticket? Gamit ang Stella? Gamit ang katawan mo, kanselado? Siyempre, makakansela. Dahil hindi naman ninyo ang perang pinambayad dyan. Wala kayong kahit isang kusing na sarili ninyong pera. Kayo ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Anton, wag mo akong iwan. Please, magbabago ako. Hagulgol ni Stella. Narinig ko ang pagkaladkad ng kanyang mga tuhod sa sahig. Lumuluhod siya. Ang paboritong anak, ang reyna ng bahay na walang ginawa kundi utusan ako at maliitin ako, ay ngayon gumagapang na parang isang uod sa harap ng maraming tao. Tapos na tayo. Bukas na bukas din ipapawalang bisa ko ang kasal na ito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mong manloloko ka. Ipadadala ko ang mga gamit mo sa bahay ninyong peke rin. Sigaw ni Anton. Narinig ko ang mabilis na paglakad niya palayo. Papalayo sa asawang hindi niya na kailanman lilingunin.
Sa gitna ng pag-iyak ni Stella at pagtili ni Mama Carmen na humihingi ng tulong dahil nahihilo umano siya, umalingaw-ngaw ang boses ni Paulo. Kinuha niya ang telepono mula sa kung saan man ito naiwan ni Anton. "Maya, hayop ka! Demonyo ka! Anong ginawa mo?" Umuungal si Paulo na parang isang nasugatang hayop. "Nasaan ka? Papatayin kita kapag nakita kita! Sisirain ko ang buhay mo!" Hindi ako sumagot, humigop lamang ako ng mainit na kape. Pinakinggan ko ang bawat pagmumura niya, bawat pagbabanta. Hindi ako nakaramdam ng takot. Ang lalaking naninigaw sa akin ngayon ay isang lalaking wala ng kapangyarihan. Habang patuloy siyang nagmumura, narinig ko ang pagring ng isa pa niyang telepono, ang kanyang corporate phone. "Sandali lang, Maya, wag mong ibababa ito. Sasakalin kita hanggang sa mamatay ka." Banta niya bago niya sinagot ang kabilang linya. "Hello? Sino to? Hindi ba ninyo alam na may emergency ako?" Tumahimik si Paulo. Ang matapang at mayabang na boses niya ay biglang naglaho, napalitan ng panginginig at matinding takot. "Yes, sir. Boss, hindi po totoo yan. Paninira lang po iyan ng asawa ko. Pwede ko pong ipaliwanag. Sir, wag po. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa kumpanya." "Sir, parang awa nyo na, wag nyo akong ipapulis. Isasauli ko po ang pera. Hello, hello?" Ibinagsak niya ang telepono. Rinig na rinig ko ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa malamig na sahig ng paliparan. Tinanggal nila ako, ipapapulis daw nila ako. Nalaman nila ang tungkol sa pondo. Wala na akong trabaho. Ang iyak ng pamilyang iyon ay naging isang malungkot na musika sa aking mga tainga. Ang hipag kong naiwan sa ere ng kanyang bagong asawa, ang biyenan kong nahimatay sa gitna ng kahihiyan ng walang sumasaklolo at ang asawa kong haharap sa patong-patong na kasong kriminal at mabubulok sa kulungan. Kinuha nila ang 5 taon ng buhay ko. Kinuha nila ang kakayahan kong maging isang ina. Ngunit ngayon, kinuha ko ang kanilang kinabukasan, ang kanilang dangal at ang kanilang kalayaan. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono at pinutol ang tawag. Sumandal ako sa malambot na unan ng sofa sa aking hotel room. Tumingin ako sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw sa Maynila, nag-iiwan ng kulay kahel at dugong pula sa kalangitan. Tapos na, nanalo ako, malaya na ako. Wala na ang mabait at tangang Maya. Ang babaeng humihinga ngayon ay isang bagong nilalang na hinubog ng sakit at pinatibay ng paghihiganti. Tumayo ako upang kumuha ng isang basong alak para ipagdiwang ang aking tagumpay. Ipinikit ko ang aking mga mata, ninanamnam ang katahimikan na matagal kong pinangarap. Ngunit, ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag. 3 malalakas at mabibigat na katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng aking hotel room. Napadilat ako, bumilis ang tibok ng aking puso. Imposible, walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ako. Gumamit ako ng ibang pangalan sa pag-book at nagbayad ako ng cash upang hindi matrace ang aking lokasyon. Sino ang kakatok sa aking pinto sa ganitong oras? Muling umalingaw-ngaw ang 3 katok. Mas malakas, mas mapilit at mula sa labas ng pinto, narinig ko ang isang pamilyar at malamig na boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. 3 malalakas at mabibigat na katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng aking hotel room. Napadilat ako. Bumilis ang tibok ng aking puso. Imposible! Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ako. Gumamit ako ng ibang pangalan sa pag-book at nagbayad ako ng cash upang hindi matrace ang aking lokasyon. Sino ang kakatok sa aking pinto sa ganitong oras? Muling umalingaw-ngaw ang 3 katok. Mas malakas, mas mapilit, at mula sa labas ng pinto, narinig ko ang isang pamilyar at malamig na boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. "Maya, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka sa loob." Boses ni Mama Carmen. Halos tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Paano nila ako nahanap? Sa laki ng Metro Manila at sa dami ng hotel sa BGC, paano nila nalaman ang eksaktong kwarto ko? Napatingin ako sa aking bag at mula roon, naalala ko ang susi ng aking sasakyan. Ang sasakyan ko, matagal na palang may nakakabit na GPS tracker sa ilalim ng sasakyan ko. Kaya pala palaging alam ni Paulo kung nasaan ako, kung anong oras ako umuuwi at kung saan ako nagpupunta.
Pati ang kalayaan kong magmaneho ay kontrolado nila. Buksan mo to, hayop ka! Sirain ko tong pinto nyo! Sumunod ang boses ni Paulo, sinabayan ng malakas na pagsipa sa matigas na kahoy ng pinto. Umuungal siya na parang isang asong ulol na nawalan ng kadena. Hindi ako nataranta. Ang dating Maya ay siguradong magtatago sa ilalim ng kumot at iiyak sa takot. Ngunit ang Maya na nakatayo ngayon ay huminga ng malalim, kinuha ang kanyang cellphone at tahimik na nagpadala ng mensahe kay Rafi at sa hotel security. Pinindot ko ang record button sa aking telepono at inilagay ito sa bulsa ng aking robe. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa pinto. Hindi ko tinanggal ang makapal na chain lock. Binuksan ko lamang ito ng kaunti, sapat para makita ko ang kanilang mga mukha mula sa maliit na siwang. Tumambad sa akin ang dalawang taong pilit na sinira ang buhay ko. Ngunit ngayon wala na ang kanilang mga mamahaling damit at mapagmataas na tindig. Si Paulo ay gusgusin, pawisang-pawisan, at namumula ang mga mata dahil sa matinding galit at pag-iyak. Nakalas na ang butones ng kanyang barong. Si Mama Carmen naman ay nakahawak sa braso ng kanyang anak, gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Anong kailangan nyo? Malamig at mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay walang bahid ng takot. Tila ba nakikipag-usap lamang ako sa mga estrangherong nagbebenta sa labas ng bahay. Nang makita ni Paulo ang mukha ko, lalo siyang nagwala. Sinubukan niyang ipasok ang kanyang kamay sa siwang ng pinto upang abutin ako. Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Tinanggal ako sa trabaho! Ipinapa-freeze ng bangko ang lahat ng accounts ko. Ginawa kitang reyna sa bahay tapos ito ang igaganti mo sa pamilya ko? Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Reyna? Kailan pa naging reyna ang pinapakain ng panis na kanin at inuuod na tuyo? Kailan pa naging reyna ang taong ninanakawan ng sariling asawa para ibuhay sa kabit at sa anak sa labas? Natigilan si Paulo. Sumingit si Mama Carmen. Ipinakita niya ang kanyang huwad at maamong mukha, pilit na pinatatamis ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang mga labi sa galit. Maya, pamilya pa rin tayo. Nadala lang ng tukso si Paulo, pero ikaw pa rin ang asawa. Legal kayong kasal. Pwede pa natin tong pag-usapan. Ipapawalang bisa natin ng isinangla niyang bahay. Ibabalik ni Paulo ang pera. Bawiin mo lang ang email mo sa kumpanya niya. Iatras mo ang kaso. Parang awa mo na. Kaawaan mo ang asawa mo. Tinitigan ko ang matandang babae ng buong pandidiri. Pamilya? Ganyan ba ang turing ninyo sa pamilya? Ibabalik ang pera? Paano nyo ibabalik ang 5 milyong pisong isinangla gamit ang peking pirma ko? At higit sa lahat, Mama, paano ninyo ibabalik ang mga anak na pinatay ninyo sa loob ng sinapupunan ko? Bumagsak ang katahimikan sa buong hallway. Nawala ang maamong mukha ni Mama Carmen. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila nakakita ng multo. Lumingon si Paulo sa kanyang ina, salubong ang mga kilay at puno ng pagkalito. Mga anak, sinapupunan? Anong sinasabi niya, Ma? Anong pinatay? Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Paulo. Gusto kong makita niya kung gaano kasama ang sarili niyang kadugo. Hindi mo alam, Paulo? Hindi mo alam na ang tsaa na pinapainom sa akin ng paborito mong inagabi-gabi sa loob ng 5 taon ay may hinalong lason? Isang lason na sumunog sa matris ko kaya hindi tayo magkaanak? Ginawa niya iyon para masiguro na walang ibang magmamana ng mga pinaghirapan ko kundi ang anak mo sa labas. Napaatras si Paulo. Tila siya binagsakan ng langit. Tiningnan niya ang kanyang ina. Hinihintay itong pabulaanan ang mga sinabi ko. Ma, totoo ba to? Totoo ba ang sinasabi niya? Ang sabi mo sa akin, sadyang baog si Maya! Ang sabi mo sa akin, hindi niya ako mabibigyan ng pamilya kaya kailangan kong humanap ng babaeng makakapagbigay sa akin ng anak. Pinatay mo ang pagkakataon naming magkaanak. Tuluyang nahulog ang maskara ni Mama Carmen. Nawala ang lahat ng pagpapanggap. Ang kanyang mukha ay pumangit sa sobrang puot at isang demonyong halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Oo, nilason kita! Sigaw ni Mama Carmen, tinuturo ako mula sa siwang ng pinto. Dahil wala kang kwenta! Isang hamak na probinsya ng inahon lang namin sa hirap. Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Ginawa ko yun para bigyan ng rason ng anak ko na iwan ka. Isang makina ka lang na tagabayad ng mga utang namin.
At kung maibabalik ko ang oras, dadamihan ko pa ang lason para tuluyan ka nang nawala sa landas namin. Sinampal ni Paulo ang sarili niyang ina, isang malakas, malutong na sampal na nagpatahimik sa matanda. Napasigaw si Mama Carmen habang nakahawak sa kanyang pisngi. Walang hiya ka, Paulo. Ako ang ina mo. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan mo. Kinabukasan? Sinira mo ang buhay ko! Humagulgol si Paulo, sabunot ang sariling buhok. Kung hindi mo sana sinira ang katawan ni Maya, hindi ako maghahanap ng iba. Hindi ako magnanakaw. Sinira mo tayong lahat. Nakatayo lamang ako sa likod ng pinto. Pinapanood silang magkagatan at sirain ang isa't isa. Ito ang hustisyang hinihingi ng aking kaluluwa, ang makita silang nagdudurusa sa sarili nilang mga kasalanan. Sa mga sandaling iyon, narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos mula sa dulo ng hallway. 3 security guard ng hotel, kasama ang 2 pulis na nakasuot ng uniforme, ang mabilis na naglakad palapit sa aming kwarto. Sa likod nila, nakita ko si Rafi, seryoso, at may hawak na mga papeles. Paolo Ignacio at Carmen Ignacio. Matigas na anunsyo ng isang pulis habang mabilis na pinupusasan ang nagwawalang si Paolo. Inaaresto namin kayo sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong falsification of public documents, qualified theft at frustrated murder. Nagpumigla si Mama Carmen. Bitiwan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Siya ang masama! Ang manugang ko ang demonyo! Sigaw niya habang pilit na inilalayo ang kanyang mga kamay sa posas ng mga pulis. Binuksan ko ng tuluyan ang pinto at lumabas. Tiningnan ko sila mula ulo hanggang paa. Ang mga matang dati ay nanliliit sa akin ay ngayon nagmamakaawa at puno ng takot. Maya, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Umiiyak na pagmamakaawa ni Paulo habang kinakaladkad siya ng pulis palayo. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko siya pahiwatig na sa buhay ko patay na ang lalaking minsan kong minahal. Ngunit bago pa man tuluyang maipasok sa elevator si Mama Carmen, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin at isang nakakapangilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi kahit nakaposas na ang kanyang mga kamay. Akala mo ba tapos na, Maya? Sigaw niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hallway. Akala mo ba na panalunan mo na ang lahat? Panalo ka na sana kung hindi mo lang nakabangga ang maling tao. Kumunot ang noo ko. Wala na kayong magagawa. Tapos na ang laban, Mama. Tumawa siya ng malakas, isang halakhak na nagtayo sa mga balahibo ko sa batok. Tingin mo ba nagkataon lang na kay Cherry napunta si Paulo? Hindi mo ba naitanong kung bakit Cherry Valdez ang pangalan ng babaeng kinababaliwan ng asawa mo? Valdez, apelyido ng tatay mo bago niya kayo iniwan, di ba? Nanlamig ang buong katawan ko, parang huminto ang pagtibok ng aking puso. Hindi lang siya basta kabit, Maya. Patuloy ni Mama Carmen habang hinihila siya ng pulis. Siya ang kapatid mo sa labas at matagal na siyang naghihintay na bawiin ang lahat ng kinuha ng nanay mo sa kanila. Pumasok ka sa sarili mong impyerno, Maya. Tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang mga huling salita ni Mama Carmen bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator ay patuloy na umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Mas malakas pa sa kampana ng simbahan, mas matalim pa sa anumang patalim na isinaksak nila sa aking likod. Valdez, apelyido ng tatay ko. Ang tatay na nang iwan sa amin ng nanay ko 20 taon na ang nakararaan dahil may iba itong pamilya. Napakapit ako sa hamba ng pinto ng aking hotel room. Ramdam ang panlalamig ng buo kong katawan at ang pagkawala ng lakas ng aking mga tuhod. Naramdaman ko ang pag-alalay sa akin ni Rafi. Nagtatanong ang kanyang mga mata, nag-aalala ngunit hindi ako makapagsalita. Ang laso na sumira sa aking matris, ang pagnanakaw sa aking pinaghirapan, ang panloloko ng aking asawa, ang lahat pala ng ito ay hindi lamang simpleng kasakiman. Isa itong malalim, pinagplanuhan at napakatagal ng paghihiganti mula sa isang nakaraan na wala naman akong kasalanan. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa opisina ni Rafi. Wala akong tulog. Ang ilalim ng aking mga mata ay nangingitim at ang isip ko ay parang isang magulong sinulid na hindi ko malaman kung saan uumpisahan.
Pagpasok ko, nakalatag na sa ibabaw ng kanyang mahogany na mesa ang mga bagong dokumentong nakuha ng kanyang private investigator. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Umupo ako at tinitigan siya sa mga mata. Totoo ba, Rafi? Kapatid ko ba sa labas ang kabit ng asawa ko? Huminga ng malalim si Rafi, tinanggal ang kanyang salamin at dahan-dahang tumango. Iniabot niya sa akin ang isang lumang birth certificate. Cherry Valdez. Ang pangalan ng ama, Eduardo Valdez. Ang tatay ko. Lumaki silang mahirap, Maya. Panimula ni Rafi. Ang boses ay puno ng pag-iingat. Ayon sa investigasyon namin, namatay ang tatay ninyo ng puno ng utang. Naiwan si Cherry at ang nanay niya sa matinding kahirapan. Habang ikaw, nakapagtapos ka ng pag-aaral at naging matagumpay na marketing director, matagal ka na palang sinusubaybayan ni Cherry sa social media. Nakita niya ang kasal mo, nakita niya ang yaman mo, at doon niya sinimulan ng plano. Sinadya niyang mag-apply sa parehong bangko kung saan nagtatrabaho si Paulo. Sinadya niyang akitin ang asawa mo. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking mga labi. Kaya pala napakadaling isuko ni Paulo ang lahat para sa kanya dahil ginamit niya ang lahat ng kahinaan ng asawa ko. Pero Rafi, ibig sabihin ba nito, nanalo siya? Nakuha niya ang 5 milyon mula sa peking sangla ng bahay ko. Nakuha niya ang pondo na ninakaw ni Paulo sa kumpanya. Paano ko siya hahabulin? Umiling si Rafi, isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali ng biyenan mo, Maya. Akala nila ginagamit nila si Cherry para ubusin ka. Ang hindi nila alam, ginamit lang din sila ni Cherry para ubusin ang pamilya Ignacio. Inilipat ni Rafi ang pahina ng isa pang dokumento. Kagabi matapos maaresto sina Paulo at Carmen, pinasok ng mga pulis ang condominium unit na inuupahan ni Cherry. Wala na siya doon, wala na rin ang bata. Hinangay niya ang buong 5 milyon na isinangla ni Paulo, pati ang lahat ng perang idineposito ng asawa mo sa account niya. Nilimas niya ang lahat bago pa man pumutok ang iskandalo kahapon. Ang sasakyan, ang mga alahas ibinebenta niya lahat sa black market, 1 linggo na ang nakakalipas. Iniwan niya si Paulo na baon sa utang at harapin mag-isa ang mga kasong kriminal. Sa madaling salita, Maya, ginawa niya sa pamilya ng asawa mo ang ginawa nila sa iyo. Pinagmasdan niya kayo magpatayan habang tumataka siya dala ang buong yaman. Napasandal ako sa upuan, isang mahaba at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Ang pamilyang pilit na nandurog sa akin, ang biyenang nagpainom sa akin ng lason para protektahan ang yaman nila, ay ninakawan din ng mismong taong tinuring nilang kakampi. Nawala sa kanila ang lahat nang dahil sa sarili nilang kasakiman. Lumipas ang 3 buwan. Maraming nagbago. Dumalaw ako sa city jail kung saan nakakulong si Paulo. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga preso. Payat na payat siya. Ang mga pisngi niya ay nakalubog, ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng takot. Ang dating mayabang na asawa na hindi man lang ako tinitingnan habang kumakain ng malamig na kanin, ay ngayon humahagulgol habang nakahawak sa telepono ng kulungan. Maya, patawarin mo ako. Hagulgol niya. Ang boses ay basag na basag. Nawala ang lahat sa akin. Iniwan ako ni Cherry. Kinuha niya ang anak namin. Kinuha niya ang lahat ng pera ko. Hindi niya ako dinadalaw dito. Si Mama, nakakulong din sa kabilang selda, may sakit at inaatake ng hika. Si Stella lubog sa utang sa mga suppliers ng kasal niya, kaya nagtatago at nagtatrabaho ngayon bilang dishwasher sa isang karinderya. Parang awa mo na, Maya. Iurong mo na ang kaso. Babayaran kita habang buhay. Magiging alipin mo ko. Maawa ka sa amin. Tinitigan ko ang lalaking nasa kabilang salamin. Hinanap ko sa puso ko kung may natitira pa bang kahit isang patak ng pagmamahal o kahit awa, wala. Tuyo na ang balon. Kinuha ko ang isang envelope at idinikit iyon sa salamin. Ang pinal na kopya ng aming annulment at ang desisyon ng korte na naglilipat ng lahat ng natitirang ari-arian sa aking pangalan. Hindi na tayo mag-asawa, Paulo. Malamig kong sagot. At hindi kita papatawarin. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil hindi mo deserve ang kapayapaan na dala ng kapatawaran.
pagbayaran ninyo ang mga buhay na pinatay ninyo sa loob ng katawan ko. Mabubulok kayo dyan habang ako ay magsisimula muli. Ibinaba ko ang telepono. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kulungan. Bawat hakbang ko palayo sa rehas na iyon ay tila paghulog ng isang mabigat na kadena mula sa aking mga balikat. Nang hapong iyon, nagtungo ako sa NAIA Terminal 3, ang parehong paliparan kung saan gumuho ang mundo ng aking hipag. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng tiket. Isang first class ticket papuntang Switzerland. Ibinenta ko ang lahat ng natira kong ari-arian at nagpasyang magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Gagamitin ko ang aking yaman, ang aking talino at ang aking kalayaan para buuin ang sarili ko. Nakaupo ako sa VIP lounge, humihigop ng mainit na kape. Walang lason, walang pang-aabuso, walang pamilyang linta. Ako na lamang at ang aking kinabukasan. Tiningnan ko ang mga eroplanong umaakyat sa asul na kalangitan. Malaya na ako. Nakangiti kong ipinikit ang aking mga mata, ninanamnam ang tagumpay. Ngunit bago pa man ako makatayo para pumunta sa boarding gate, tumunog ang aking cellphone, isang text message mula sa isang unknown international number. Nangunot ang noo ko, binuksan ko ang mensahe. Ate Maya, balita ko, paalis ka na. Nagustuhan mo ba ang naging laro natin? Huwag kang mag-alala, inubos ko lang ang mga taong nanakit sa'yo. Enjoy your trip, hanggang sa muli nating pagkikita. Tinitigan ko ang screen ng aking telepono. Bumilis muli ang tibok ng aking puso. Si Cherry, ang kapatid kong sumira sa asawa ko. Ang tanong ngayon, iniwan na ba talaga niya ako sa kapayapaan dahil tapos na ang paghihiganti niya sa pamilyang nanakit sa akin? O ito ba ang simula ng isang bagong laro kung saan ako naman ang kanyang pangunahing target?